According to one of our nurses' theories, Jean Watson, nurses are unique kind. They have an insatiable way of taking care of others. Sometimes it's going to be their greatest strength or their fatal flaw. Ating alamin, itong kinilala nating Angel of Death na si Charles Cullen ay isang Amerikanong ICU nurse at nagtrabaho ng 16 na taon sa isang ICU hospital sa Amerika. Siya ay kumitil ng daang-daang pasyente at binansagan siya ng serial killer dito. Ating alamin. Magandang umaga. Ito po si Amy Lafren and she's the one who's a friend of Charles Cullen. So siya po yung maghahayag sa atin kung ano mga nangyari doon sa loob ng hospital na pinagtrabahuan nila. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. O pwede mo po sa aming ikwento kung anong nangyari doon sa hospital na pinagtrabahuan nyo ni Charles Cullen? So paano nga ba nangyari ito? Bali, nangyari po ito 20 years ago sa isang hospital na aking pinagtatrabahuan bilang isang night shift ICU nurse. So paano nagsimula ito? Paano mo nakilala si Charles? Hi, Nurse Amy. Pwede ba kita makausap sandali? Sure po. Sige. Thanks po, ha. Pero kasing bagong nurse na yun, gusto kitang makilala niya. Tapos, ikaw na rin sana yung mag-guide sa kanya tsaka mag-tutor ng hospital. Okay lang ba? Sure po, okay lang. Sige, thank you. Hi, ikaw ba yung bagong nurse? Ako nga pala si Amy Lafren. Hi, I'm Charles Cullen. Ay, for sure, wala pang nag-tour sa'yo sa area to. Oo po. Pwede showing her lang. So, bali, this is patient 310, Ana Martinez. 78 years old with the diagnosis of acute myocardial infarction and with a patient history of hypertension. So, may allergies din yung patient sa amoxicillin, kaya be careful na lang when administering meds, okay? Bali, allergy sa amoxicillin. Noted po. Okay. Tatlo. Hi, ma'am. Kamusta? Oh, hi. Not very well. Wala na si grade 10. Si Miss Ana? Bakit? Ano nangyari? Hindi ko din alam eh. Hindi ko alam anong nangyayari. Biglaan naman. Nurse, code blue, code blue, code blue! Nurse, code blue, code blue! Nurse, code blue, code blue! Hindi kayo. 29:30. Okay, patient is okay now. Uy, napano ka? Okay ka lang? Yung sakit ko sa mukha. Ano sakit mo? Cardiomyopathy. Tara, punta rin dito. Hindi ka nga dito. Ano sinasabi mong sakit? Anong cardiomyopathy? May sakit ako, cardiomyopathy. Pero huwag mo itong pagsasagaya kasi baka mawalan akong trabaho, wala pang insurance. Sige, akong bahala sa'yo. Tutulungan kita. Pangkukuha lang kita ng gamot dito sa Fixis. Paano mo nagawa yun? Hindi ka ba mahuli? Hindi ako mahuli kasi may nalaman akong technique. Kapag in-encode mo yung isang gamot as cancellation, kunwari, di ba, nalagay mo na or napindot mo na yung gamot, tapos ika-cancel mo bigla. Yung drawer ng medication cart, bubukas siya, pero hindi na siya bilang nun as kumuha ka ganon. Ganun ba? Pero counted as stealing pa rin yan, ha? Hindi yan tama. Oo naman, syempre ngayon lang. So ma'am, hindi niyo ba napapansin na napapadalas yung mga codes niyo nung simula nung dumating si Mr. Charles? Actually, hindi ko po talaga siya napansin nung una. Pero nung time na nagkaroon ng investigasyon sa pagkamatay ng isa naming pasyente na si Miss Ana, naimbitahan po ako ng mga polis para interview. Pero hindi po ako pumayag ng una. And nung second time na nagkaroon po ng interview, pumayag na po ako at doon ipinakita sa akin yung listahan ng mga drugs na dumaan sa sistema ng pasyente na iyon.
So, may kakaiba naman dun sa mga meds na nandoon sa listahan na binigay sa iyo? Yes po, laking gulat ko talaga nung nakita kong merong insulin at digoxin sa listahan ng medicine na ipinakita sa akin. So, ano naman ang epekto nito sa mga pasyente niyon? Actually, naging pasyente ko po talaga si Miss Ana at wala po siyang sakit na diabetes. Kaya ang insulin ay hindi po maganda sa kanya. Ang kanyang sakit lamang ay acute myocardial infarction. At ang digoxin naman po ay isa sa mga contraindicated medicine sa sakit na ito. Wala man katawan na naimbestigahan dahil cremated na ang katawan niya. Nakakasigurado po kami na ang mga medisinang ito ay naging resulta ng kanyang pagkamatay. Isa pa po dito yung nakausap ko din yung friend ko na dating co-worker ni Charles sa dating ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Nasabi ng friend ko na ito na simula nung dumating si Charles sa ospital nila ay nagkakaroon ng 2 o 3 codes per week. At noong siya naman ay umalis, ay naging 1 na lang per month yung codes na nangyayari. Kaya nagkaroon po ng mga sabi-sabi patungkol sa kanya at sa mga ganitong insidente. Naku, kaduda-duda talaga ang mga nangyaring insidente sa mga ospital na napagtrabahuan niya. Yes po, kaya after ko makausap yung friend ko na iyon, doon ko na po napagpasyahan na makipagkaisa sa mga pulis. Magandang araw po. Maaari ko po ba kayong makausap? Magandang araw din po. Sige po. Ano ba yung concern po nila? Maaari niyo po bang investigahan yung hospital na pinagtatrabaho ko? Saan hospital po ngayon nagtatrabaho po na? Sa Somerset Hospital po. Sige, mamupo muna kayo. Saan hospital po kayo nagtatrabaho na? Somerset Hospital po. Ay, naku, pasensya na po ma'am. Binawa na po kami ng hospital ngayon. Sige na po, ma'am. Lagi na lang po may namamatay sa area po namin. Gabi-gabi na lang po, mayroon pong naku-code po. Hindi po ako sigurado. Siguro po pasikreto ko na lang pong titingnan yung mga galaw ng isa kong katrabaho kasi napapansin ko na kakaiba yung kanyang mga galaw, lalo na paghawak niya yung mga pasyente namin, ganon. And tatry ko din po maghanap ng pruweba o ebidensya na magpapatunay po na siya yung salari. Sige po ma'am. Okay. Harley, pinapatawag ka sa group ng networks. Ako na lang tumawag. Bakit ang daming cancellation ng gamot dito? Ano pwede itong isabit sa police? Magandang araw po. Magandang araw din po. Kumuna kayo. Meron na po pala akong nahanap na ebidensya. Ito po yung mga resibo ng history of cancellations ni Charlie sa medicine chart po namin. Bali nakalista po dito yung mga medicine po na ibinibigay niya sa mga pasyente namin. Alam ba, paano niya ito ginawa? Opo, mayroon po siyang technique dyan at nasabi niya po yun sa akin noon. Wala tayong masyadong ebidensya na si Charles ang may gawa nito dahil hindi natin alam kung paano niya ito ibinigay sa mga pasyente. At ang ibinigay niyo lang po ay yung history of cancellations sa mga gamot ko. Hindi natin po alam kung if siya po yung may salarin po sa lahat ng ito. Okay po, salamat po. Wala ka naman po, ma'am. Paano kung tama ang hinala kung sa IV bag niya mismo nilalagay ang mga gamot? Magandang araw po, ma'am. Nung bumalik po ako sa hospital namin, chinek ko po yung mga IV bag sa area namin. And then, eto, tulad nito. Nakita ko na merong leakage sa IV bag. Kaya, feel ko, tinutusok ni Charlie yung mga gamot dito. Pwede niyo po silang ipatest po para po makita kung nandito yung mga gamot na iyon.
So, enough evidence na po ito para po ibigay sa lab po for laboratory results. And if may makita man po, pwede naman po natin i-demand sa Charles po. Ayun po. Maraming salamat po at tinulungan niyo po akong mag-imbestiga kahit po pakikler po. Okay, wala naman po. Teka lang, pwede pa kita makausap? Sige po. Like 2 minutes ha, sa office ko, okay? Alam mo, Charles, ang daming mga discrepancy dito sa mga information na binigay mo sa akin nung nag-apply ka ng trabaho dito. Ano po yun, ma'am? Nakikita ko dito, ang dami mong palipat-lipat na trabaho, tapos basta may mga discrepancy dito sa resume na binigay mo. So, itong mga to, pwedeng grounds of of termination. Or else, meron kang ginagawang kaduda-duda para, alam mo yon, mag-grounds ng termination ito. Wala naman po akong ginagawang iba, ma'am. Nagra-rounds lang po ako, tsaka nanggagamot po ng pasyente. I'm sorry to say, but you're fired. Wala, biglaan po, ma'am? Bakit po? Marami nang nagsususpecha sa'yo, yung mga ginagawa mo sa mga pasyente mo. At hindi lang yun, yung mga katrabaho mo, may mga sinasabi na rin sa akin, nire-report ka. Ayoko nang maulit pa ulit ito, lalo na dito sa hospital natin. That's why you have to go right away, okay? So, ano na pong balita kay Charles? Bali, nabalitaan ko ngayon lang na natanggal na doon sa trabaho si Charles. Pero bala ko siyang kausapin mamaya. Makikita po kami sa isang restaurant. Pwede ka namin tulungan, basta kumprontahin mo lang si Charles. Mag-provide ka lang ng voice recorder lang kasi pwede. Okay po. Hi! Kanina ka pa? Hi! Hindi naman, sako lang. Kumusta ka na? Okay lang. Ikaw naman, kumusta? Actually, after natin dito, pupunta ako sa bagong trabaho. Nakapag-apply na ako dahil alam mo na, tinanggal ako sa ospital. Ganun ba, Charles? May sasabihin sana ako about sa hospital na pinagtatrabaho natin. Pwede bang wag muna natin pag-usapan yung mga tungkol sa ospital? Wala lang. Order na muna tayo kasi gutom na din ako eh. Bakit naman hindi? Pwede naman tayong mag-usap about doon habang kumakain. Or baka ayaw kong pag-usapan kasi baka totoo yung mga rumors about sa'yo na ikaw yung pumapunta ng pasyente sa hospital. Hala? Hindi ako yun baka yung mga ibang kasama natin. Siyempre, toxic na tayo sa trabaho. Baka napapagod din sila. Baka nagkamali sila sa pagbibigay ng gamot. Ba't ako sinisisi nyo? Charles, umamin ka na, please. Hindi. Nakaka-bad trip naman tong usapan natin. Next time na lang tayo mag-lunch ha. Pupunta na rin ako sa bagong trabaho. Una na ako. Wait, Charles! Charles! Pwede po namin kayo kausapin sa office namin. May nag-report sa amin na ikaw ang may salary kung bakit namamatay ang mga pasyente sa hospital kung saan na nagtatrabaho natin. So, totoo po ba yun? Hindi po ako. Inosente po ako. Baka yung mga ibang nurse. Charles, sabihin mo na ang totoo. Ang daming ng mga reports na ikaw ang unang pinaghihinalaan nila. Sino naghihinala? Sino po yung nagsusumbong? Ako, Charles. Ako ang nag-report ng lahat. Amy? Pwede nga ako na lang po mag-interrogate sa kanya. Sige po, ma'am. Tatanungin ko ulit ito at sagutin mo ito ng maayos, Charles. Ano lahat ng ginawa mo sa unit natin at ilan na ang mga pasyenteng napatay mo? Oo. Kinuha ko yung mga gamot sa medicine cart at ako yung pakana ng history of cancellation ng mga gamot. Ako din yung may gawa sa pagkalagay ng digoxin at insulin sa IV bag ni Miss Martinez. At di ko na mabilang kung ilan yung napatay kong pasyente at kung ano yung mga ospital kung saan ako nagtatrabaho. Ang naalala ko, 29 ata. Pero mas marami pa doon. Sorry, Amy. Charles Cullen, you're under arrest!
Ngayon naman, makikilala po natin ang isang investigador na nag-handle dun sa case ni Charles Cullen na si Officer David. So, anong hatol ng korte matapos makapatay ng 29 na pasyente itong si Charles Cullen? Noong December 12, 2003, hinuli namin si Cullen sa isang restaurant habang kumakain siya ni Amy. Yung kaibigan niyang nangipag-ugnayan sa amin para sa mapalakas ang ebidensya laban sa kanya. March 2, 2006, nasentensyahan si Cullen ng 11 consecutive life sentences sa New Jersey at hindi siya eligible ng parole until June 10, 2403, at which he would be around 443 years old by then. Sa ngayon, he is held at New Jersey State Prison in Franklin, New Jersey up until 2006. Nakikipag-cooperate si Cullen sa amin at sa mga investigator para ma-identify pa ang mga biktima niya, mga pasyente, at mukhang gagawang pasyente ang kanyang mga nabiktima sa loob ng 16 years niyang pagiging nurse sa iba't ibang hospital. Nakakapangilabot talaga ang mga ginawa ni Cullen at paano niya nagawa ito, lalong-lalo na sa profesyon nila na isang nurse na taga-aruga dapat sa mga may mga sakit. Hindi ako makapaniwalang magagawa ng isang tao ang karumal-dumal na pangyayaring to. Anyway, maraming salamat po sa pagbahagi niyo ng iyong mga report sa aming mga programa. We really appreciate that. Thank you, Officer. Sa ating pagtatapos, ang ating serial killer na si Charles Edmund Cullen, kilala bilang isang Charlie Cullen na isang nurse noong 1980s hanggang early 2000, sa loob ng 16 na taon, napagtanto na guilty si Cullen na at least 40 na pasyente ang kanyang pinatay sa pamamagitan ng pagturok ng lethal doses of medication sa kanyang mga pasyente sa ICU. Ang mga target niyang pasyente ay mga elderly at ang mga critically ill patients na kanyang inaalagaan. Walang magpapatunay na may mental health illness si Cullen, subalit siya ay nakakulong ngayon sa New Jersey prison at sinentensyahan siya ng multiple life sentences. Wala siyang parol hanggang 443 years old siya. In short, buong buhay siyang mabubulok sa bilangguan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakibahagi sa aming programa at sa lahat ng mga healthcare professionals. Kami ay nagpapasalamat sa inyong dedikasyon sa pag-aalaga ng mga pasyente ninyo. Sana i-report ninyo ang mga sususpetsya sa mga colleagues ninyo at kung may mga katakatakang mga kilos or pagnanakaw ng mga gamot na pwedeng gamitin sa personal o gaya ng case na ito ginamit sa mga pasyente para kitilin agad ang buhay kaysa sa alagaan at hayaan itong lumaban sa sakit. Maging mulat po tayo sa ating kapaligiran at maging responsable po tayo. Dapat ay ikabubuti po ng ating mga pasyente ang laging prinsipyo natin at hindi tayo Diyos upang bigyan ng hatol ng kamatayan ang mga pasyente na hawak nyo. Dito nagtatapos ang kwento ni Amy na tinaguriang The Good Nurse. Maraming salamat sa napakalakas na loob at maraming salamat sa pagtangkilik sa aming programa. Ngayon, bukas at magpakailanman.